tungo naman tayo sa mga pinag-uusapan sa kalye. Oo. Ano nga ba yon? May ma-share ka ba dyan, Mariam? Parang yung isa na naririnig ko talaga ngayon is yung EV cars or electric vehicles. Ay. I think ang question kasi, no, lagi kong naririnig sa aking mga kaibigan na mga nagmamaneho din, no? Panahon na ba para ang Pilipinas ay gumamit ng mga electric vehicle or tinatawag nating EV cars? 'Di ba? Panahon na nga ba? At ano nga ba tong EV cars na to? Parang ngayon lang ata narinig ng mga tagapakinig natin yan. Marami naman nakakaalam ng EV, no? Pero ito yung mga sasakyan na hindi gumagamit ng gasolina. Gumagamit po sila ng electric. Battery operate. Merong baterya ang electric vehicle, no? At ito ay usually charge natin, 'di ba? Ang lagi kasing concern ng ating mga kakalye, no, sa mga nakagamit na ng EV ay yung tinatawag nating range anxiety. Bakit mayroong tinatawag na range anxiety? Kasi sa electric vehicle, alam mo kung gaano kalayo ang kayang takbuhin ng iyong sasakyan. 'Di ba? Ito ang basihan dito kung nag-full charge ka ng iyong sasakyan, kaya niyan tumakbo for example ng 600 kilometer. So alam mo na ikaw ay makakarating from point A to point B. 'Di ba? Pero dahil doon, for example, ikaw ay pupunta ng probinsya. Laging tanong sa atin, saan ako magcha-charge? 'Di ba? Napakakonti kasi ng ating mga charging station sa probinsya. So doon tayo nagkakaroon ng concern, baka pag dinala ko yung sasakyan ko na EV, ma-stuck ako doon, 'di ba? Yes. So, diyan kaya nagkakaroon ng usapan, EV nga ba yung mas okay bilhin ngayon? Hindi ba parang, sorry, pasensya na Ed, pero hindi ba parang magkakaroon ng problema? Kasi kung katulad dyan, may mga hindi inaasahang traffic, sakuna, o kaya naman biglang nagbagyo. Hindi ba yung makaka-apekto sa makina netong EV na to? Sa totoo lang, yung distance, for example, kung ikaw ay bibiyahe, no, mula sa iyong bahay, papunta sa iyong opisina, kunyari lang ikaw ay nakatira sa Quezon City at ikaw ay pupunta sa BDC or Makati, sa aking kalkulasyon, isang linggo bago maubos ang iyong charge. So, kung yun lang yung iyong ruta everyday, hindi ka naman talaga dapat mangamba. 'Di ba? At the same time, pag uwi mo naman sa iyong bahay, pwede ka pa rin mag-charge kagad. At meron ding mga charging station, no, na matatagpuan natin sa ating mga mall, no. Ayan, so ang maganda pa dito, sabi nga nila, madalas bakante yung EV charging station, so pwede ka mag-park din doon habang nagcha-charge, 'di ba? Pero meron ding nauuso kasi ngayon, no, yung tinatawag naman nating mga hybrid. 'Di ba? Ito naman yung gumagamit pa rin ng gasolina, pero partly habang tumatakbo din yung yung pinaka electric powertrain niya para mapababa yung konsumo din ng gasolina. And yung EV cars din po, meron din po yung mga nakita ko po na at nabasa ko po ng mga benefits po sa environment po natin. Katulad po nung nababawasan po yung sa air pollution. Tama ka dyan, Marian, no? Kasi ang EV natin, wala talaga siyang nilalabas na carbon dioxide na nakakasama sa ating kalusugan. Kasi 'di ba yun yung ang kailangan natin oxygen. Kaya nga 'di ba sabi natin magtanim tayo ng plants para magkaroon ng mas maraming oxygen. So yung ating mga sasakyan, habang ginagamit natin ito, yung mga powered by gas, nagproproduce siya ng carbon dioxide na ayaw natin. So with electric vehicle, ito na yung mga time na wala siyang CO2 na nilalabas. Kaya maganda siya talaga sa environment. Pero nandun pa rin yung question na yung paano i-dispose yung mga lumang baterya ng kotse. Oo nga, no? Paano pa dumating na tong EV, paano nga ba? Ayan, actually hindi ko pa alam ngayon kung paano i-handle ng Pilipinas yung waste disposal ng mga EV batteries, no? Pero usually naman kasi ang mga car manufacturer, meron naman yang mga recycling program. Hindi naman yan basta-basta lamang tinatapon yung baterya sa kasi 'di ba yun yung ang kailangan natin oxygen. Kaya nga 'di ba sabi natin magtanim tayo ng plants para magkaroon ng mas maraming oxygen. So yung ating mga sasakyan, habang ginagamit natin ito, yung mga powered by gas,
nagproproduce siya ng carbon dioxide na ayaw natin. So with electric vehicle, ito na yung mga time na wala siyang CO2 na nilalabas. Kaya maganda siya talaga sa environment. Pero nandiyan pa rin yung question na yung paano i-dispose yung mga lumang baterya ng kotse. Oo nga, no? Paano, pag dumating na tong EV, paano nga ba? Ayan, actually, hindi ko pa alam ngayon kung paano i-handle ng Pilipinas yung waste disposal ng mga EV batteries, no? Pero usually naman kasi, ang mga car manufacturer, meron naman yung mga recycling program. Hindi naman nang basta-basta lamang tinatapon yung baterya sa mga landfill, no? Yun kasi yung di ba, nakasanayan natin dito sa Pilipinas, ang ating mga basura ay tinatapon natin sa landfill. Mhm. 'Di ba? Sa ibang bansa naman, yung iba sinusunog, yung iba naman iba-iba yung ginagawa. So, dito, syempre, pag tinapon mo yung lumang baterya sa landfill, medyo nakakasama din yun sa environment natin. Kaya, hindi natin recommend din. Pero syempre, ang future, 'di ba? Hindi natin mapipigilan yan. Actually, merong mga kumpanya na nagpo-push ng iba pang teknolohiya outside EV. 'Di ba? Katulad ng mga hydrogen powered car, 'di ba? Ang maganda kasi sa hydrogen powered car, ang concept kasi para ka lang nagpagasolina. 3 minutes, gaano ba katagal magpagasolina tayo ngayon? 3 to 5 minutes? Depende kung may pila. Depende kung may pila, tama ka dyan. Pag mahaba yung pila, iwag talaga. Ayan, pero syempre 'di ba? Pag nagpagasolina tayo ngayon, average of 3 to 5 minutes, tapos ka na. Ganon din naman sa hydrogen cars, no? Hindi mo kailangan mag-charge ng ilang oras. Kasi yun din naman yung isa sa mga drawback ng EV, yung waiting time, 'di ba? Pero kung nasa routine mo naman ang pag-charge, no? Parang 'di ba para tayong gumagamit ng cellphone natin sa bahay. Pag uwi natin, ano ginagawa natin sa cellphone natin? Sina-charge natin. So, Walang bunutan. walang bunutan. Ayan. Syempre, kailangan mo rin na mabunutin, di ba? Tsaka maganda kasi sa EV car, no? Kapag tayo ay naka-solar panel sa bahay, 'di ba? Kasi wala ka nang babayaran na kuryente. Ang laking tipid nun. Laking tipid nun. Pero kahit na based sa estimate natin, no, kapag ikaw ay magkaroon ka ng EV na car at ang ginamit mong kuryente ay galing sa Meralco, makakatipid ka pa rin at least 50 to 70% versus yung sa presyo ng gasolina. So malaki pa rin ang benefit, no, in terms of cost. Nagkakatanong lang, magkano yung kotse na bibilin mo? Ayun nga talaga yung tanong ko. Nasa isip ko yan, magkano kaya itong EV na to? Parang gustong bumili. Ano ba yan? Mga sapat ba sa budget ng mga Pilipino? Sa tingin mo ba, Ed? I think kaya naman. Meron naman kasing mga electric vehicle na at around 1 million plus. Ikaw ba, Marian, bibili ka nito? Siguro kung magkakameron ka ng 1 million plus. Pag wala yung plus. Ayan. Grabe naman kasi to. Oo, pero syempre ang masasabi ko lang, no, iyan ay parte ng improvement ng teknolohiya. Mhm. So sooner or later, marami pa rin ang mag-a-adapt niyan. 'Di ba? Kasi sa Pilipinas madalas naman nahuhuli tayo sa pag-adapt ng bagong teknolohiya eh. 'Di ba? Kunyari na lang yung paggamit natin ng e-wallet katulad ng GCash, 'di ba? Sa ibang bansa, ilang taon na nilang ginagawa 'yon. Mhm. Ngayon, sa Pilipinas, lately pa lang natin after pandemic, medyo nakikita yung mass use nung pagbayad via e-wallet, 'di ba? So ganun din sa mga ibang teknolohiya katulad ng EV. So hopefully, dumami pa yung mga users ng EV, no? Kasi ako naniniwala ako malaking tulong. Hindi siya para sa lahat, ngunit maraming tao pa rin ang makikinabang sa EV. Kasi sabi nga natin, hindi lahat ng ginawang bagay ay fit para sa lahat ng tao. Tama po yun. Ayan. Tama naman.